At muli po, isa pong karangalan na muli na makasama nyo sa gabing ito para po magbahagi ng salita ng Diyos. Salamat, Pastor Peter, sa pag-invite mo sa akin sa gabing ito. Para taga-ibang lupa-lup. I praise God. I really praise God. Talaga nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil naging bahagi. Naging bahagi ako ng iglesyang ito, na New Life, dito po sa ating bayan. At na isa pong malaking karangalan dahil ang Diyos, bagamat talagang walang makakapantay sa Kanya, tayo po yung Kanyang hinihirang kung saan po tayo kinuha niya, tayo po itataas ng ating Panginoon. Maging masunurin lang po tayo sa pinag-uutos niya. Di po ba? Medyo po kasi ako, ang pakiramdam ko po kasi ngayon para akong inaantok. Totoo lang. Kanina pa ako, kanina pa ako inaantok. Uminom na nga ako ng isang tasang kape. Yung malaki. Para ako magising. Well, lalo yata akong inantok, lalo namimigat yung aking mga mata. Hindi kasi ako nakatulog kanina eh. Ano na po kasi siesta ko na tuwing tanghali, natutulog ako ng 1:00, magigising ako 3:00. Ay ako may hinantay kanina sa amin dahil may inireport po ako. Inireport po ako dun sa mga rescue ng aso. Meron pa, may kapitbahay ko kasi namin, pinababayaan niya ang kanilang aso. Ako na nga nagpapakain doon sa 3 malalaki. Mayroong 4 na anak siya, namatay na yung 2. Yung isa, naihanap ko na nag-adapt. Tapos mayroon pang isa doon, talagang, awang-awa talaga ako. Awang-awa ako sa aso, nag-ingit-ngit naman ako doon sa may-ari. Alam niyo po, dog lover po kasi ako, pasensya na po. Kaya, talagang, pagka nga po ako nakakakita ng mga asong paggalagala sa kalye, Panginoon, dahil minsan Panginoon, payamanin mo ko, kukuhanin ko lahat yung asong mga naggala dyan sa kalye at pakakainin ko sila ng masasarap na dog food. Pero, hindi pa panahon. Yayaman din tayo. Hindi pa lang panahon. Baka bukas na. Sige. Hindi po imposible yon. Dahil wala pong imposible sa ating Panginoon. Amen. Kanina nga po, napapagkwentuhan po namin ni Kuya JR. Yung naging buhay ko, ako'y mag-commit sa church. That was 1999 na ako po umuwi galing Saudi Arabia. Pwede po akong bumalik. May re-entry po ako sa Saudi Arabia. Kaya nga po, wanted ako doon ngayon dahil hindi ako bumalik. Talaga nga po tinawag na ako dito. Yan, sabi ko nga, nag-volunteer lang ako sa church. Sa church lang ako lagi puro lang. Pero alam niyo po ba na, kinukwento ko nga kanina kay Kuya JR, alam mo, maganda rin naman ang trabaho ko na ako'y nasa Saudi. Medyo kumikita ng dollar. Pero alam mo, hindi ako nakabili ng kotse. Hindi ko naisuot yung mga sapatos na mga gusto kong isuot. Pero narito po ako sa church lang. Pero God provides. Amen. God provides everything. At talagang kaya nga po, hindi matapos-tapos ang aming pagpapasalamat sa Panginoon. Dahil God provide everything. Napagtapos ko po yung aming mga anak. Ang 3 anak po namin. Ang 2 lalaki at 1 babae na mga ganda at gwapo, kamukha ko. Wala. Ayaw kayong mag-agree. Nakita niyo na ba mga anak ko? Nandiyan ba? Tumayo nga yung anak ko dyan. Wala. Ayun, nasa huli. Ilan ang nag-a-agree. Di ba po, dito na po tayo tuloy. Title na ating tatalakayin ngayon, ano ba yan? Mission not impossible in fulfilling the Great Commission. Yan. Mission not impossible in fulfilling the Great Commission. Talaga po, hindi po imposible. Ang lakaran po natin, tuparin po natin yung i-mandate ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Sa'yo. Sabihin mo, ikaw. Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw. May mandate ang Panginoon.
to fulfill the Great Commission. Hindi po imposible. Ang gagawin po natin, ang tanging magagawa po natin, when we walk on the Great Commission, tumalima po tayo, gagawa po tayo ng mga bagay na imposible. Amen. Dahil yun po yung pangako ng ating Panginoon. Nung kanya po sinabi, na go into all the world and preach the gospel. At sinabi doon sa bandang huli, I will be with you till the end of ages. Yan po yung sinabi ng ating Panginoon. Tingnan po natin sa Matthew chapter 28, verse 18 to 20. Sa New Living Translation. Bago po natin basahin, alam niyo po ba mga kapatid, yung 7 last word ng ating Panginoon? Nung habang siya ay nakabitin doon sa krus ng Kalbaryo, duguan, sugatan, naghihirap, ay meron po siyang mga inusal. He spoke the 7 last word. Nang bago po siya malagutan ng hininga, ito po yung kanyang mga sinabi. Sino nakaka-memorya ng 7 last word? Bibigyan ko ngayon ng 1,000 pesos. Anak, pautang ako ng 1,000 ha? Wala, buti na lang. Bawal ang pastor. Number 1 po na sa 7 last word, Father, forgive them, for they do not know what they do. Po. At makikita po natin, dito po sa mga inusal ng ating Panginoong Isus, yung 7 last word niya, makikita po natin kung paano minahal ng Diyos ang sanlibutan. Ito po ay lahat ay para sa kapahanan ng tao, ng kanyang minamahal. Pangalawa po, truly I say to you, today, you will be with me in paradise. Ang kausap po nyo dito ay yung magnanakaw. Number 3, to Mary, woman, behold your son. And to John, behold your mother. Number 4, na kanyang inusal, my God, why have you forsaken me? Number 5, I thirst. Number 6, it is finished. At ang pampito po, na kanyang inusal, Father, into your hand I commend my spirit. Then, Jesus died. Nalagutan po ng hininga ang ating Panginoon Jesus. He was buried, but on the 3rd day, He rose again. At sa munod ng mga araw po, for the next 40 days, He taught and ministered to His disciples, preparing them for His ascension into heaven. At bago po umakyat ang ating Panginoon sa kalangitan, may inusal po pa siya. Ito po yung last word na kanyang inusal. Yan po nga, sa Matthew chapter 28, verse 18 to 19. Sabi rito, I give it all the authority in heaven and earth. Therefore, go. Sabihin mo nga sa iyong katabi, go. Ulitin mo, go! Medyo laksan po natin para magising ako. Yeah. Go and make disciples of all the nation, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Teach this new disciple to obey the commands I have given you. And be sure of this. Yun, isang napakagandang pangako ng ating Panginoon. I am with you always. Sabihin mo nga, always. Always. Even to the end of the age. Hanggang sa katapusan ng mundo, hindi po tayo iiwanan ng ating Panginoon when we fulfill the Great Commission. Amen. Kaya nga po, nung umakyat ang ating Diyos, sinabi nga po, He left the church an all-important commandment, yung Great Commission. Amen? But sad to say, buti na lang, meron na akong source at napakagaling. Ang talino talaga nitong aking uncle na ito. Yung Uncle Google, lahat ay pwede niya sagutin eh. Minsan lang siya nagkakamali. Ito nga, according to Google study, sa Bible, sabi nga po, sa atin ngayong kapalahunan, 51% of evangelical church don't really understood what is the Great Commission.
And even the Bible-minded evangelical Christian have forgotten the last word of Jesus. Yun nga po, go into all the world and preach the gospel to all nations. Ulitin nga po natin sabihin mo sa iyong katabi, say go. Go! Mas malakas pa para magising uli ako. Yeah. Okay na. Nagising na. At totoo po yun. Sa ating kapanahonan niya po, parang una kinatamaran, yung paghayo, hanggang sa nagtagal, kinabihas na, at eventually, yun nga po, nakalimutan. And we need to wake up. Dapat po tayo gumising. O, sabihin mo sa iyong katabi, gising! O, yung pa sa kabila, sabihin mo, gising! Ako po, gising na. Diba? We need to wake up. We need to obey the last word of Jesus, go, 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 go. Humayo po tayo. Where to go? Saan? Kapitbahay mo. Umpisahan mo sa pagbibigay ng pritong lawlaw o tuyo. Umpisahan mo sa ganyan. Sa iyong mga katabi, sa school, mga estudyante, umpisahan mo dyan. Sa ating mga kakilala, kaibigan, loved ones, testify ourselves. Ipakita po natin sa ating ginagawa, sa ating mga nakikita po sa atin. Maging witness po tayo. Preach the gospel of salvation. Huwag po tayong mahiya. Talaga po sa totoo lang po, nanamlay ang ministry ng evangelism. Hindi lamang po dito sa Tansa, kundi sa buong mundo. Nanamlay nga po. Sabi nga po ng aking source, si Uncle Google na naman, Christian missionaries exported a powerless gospel. Ngayon daw po, nag-export daw ang Christian ministry, Christian missionaries, ng powerless gospel. Bakit? Dahil daw yung marakaramihan na dinadala po natin sa ibang bansa para mag-minister, to preach the gospel, mas nagiging mahaba ang pagliliwaliw kaysa pagtupad nila sa kanilang tungkulin. At guilty po ako dyan. Dahil nga po nung kami nagpunta nun sa Vietnam, tapos sa sa Thailand muna, tapos tumalon kami sa Vietnam. Sa totoo lang po, mas marami ang ginugol namin sa pamamasyal. Ang ganda kasi, ang ganda kaya na ang ganda kaya ng Thailand. Tapos pagka ikinagbiyahe sa 2 oras na biyahe, pagkalayo-layo, walang bayad. Ang gandang daan. May checkpoint pa. Tinitingnan ka lang kapag nakita, mga mukhang Pilipino, dire-diretso lang. Talaga po mas marami ang amin naging paggala doon. Kaya nga, sinasabi ng Christian missionaries, nag-export daw ng mga powerless gospel. Kaya tayo po, sa kapanahon natin, bumawi po tayo. Amen? Bumawi po tayo, mga kapatid. We have to admit that the word, sa totoo lang po, yung word commission wala naman po sa Bible Yung Great Commission, wala po yan. Nowhere in the Bible, you can find the Great Commission. Hindi po natin makikita. And even it does not appear in Christian history. But until some Bible scholars say that Baron Justinian Bonwells coined the term, makasinilyohan, ginawang opisyal, but it was Hudson Taylor who began to use the concept of the Great Commission to inspire others to commit themselves in taking the gospel to all nations. Now, si Hudson Taylor po ang kumuha ng concept ng Great Commission. The Great Commission, whatever we call it, ano man po natin tawagin yan, is a great trust in every believer. It is a command of Jesus. Command po ito ng ating Panginoon sa atin. Command with a promise that inspire us in fulfilling the Great Commission. Yan nga po sa Matthew chapter 28, verse 18 to 20, this last word of Jesus brought a great impact on the lives of early disciples.
Doon nga po, nung kapanahunan po ng mga early disciple, they literally laid their lives. Ibinuwis talaga po nila ang kanilang buhay for the cause of the gospel. Talagang mas pinili po nila ang mamatay kaysa yakapin yung mga relihiyon na nais ipamuhay sa kanila ng mga tumutuligsa sa mga Kristiyano. Mas ninais pa po, mas pinili po nila ang kamatayan. Tulad nga po ni Paul, si Apostle Paul ay pinugutan ng ulo. Apostle Paul. Si Matthew, he was crucified. Peter, hindi yon. Peter crucified upside down, patiwarik. Nakabitin, nakapatiwarik na siya pinako sa krus. Si Simon, nilagari ang kanyang katawan. Ginawang manananggal. Diba? Si Andrew crucified on an X-shaped cross. Ganito po yung ginawa sa ating mga early Christian, early disciples. Si Bartolome, skin alive, binalatan, pagkatapos ay ipinako sa krus. Si Timothy, stoned to death. Si Luke, he was hung. And Philip, he was crucified. Si John, the beloved, ay inilublob sa kumukulong putik, pero hindi, kumukulong mantika, pinirito ba? Pinirito siya. Hindi namatay. Tinawanan lang daw sila Hindi namatay. Kumukulong mantika. Kaya ang ginawa, nayamot yung mga kalaban niya, yung mga tumutuliksa sa kanya, yung gustong pumatay sa kanya, ipinatapon sa lugar ng Patmos. At doon po siya namatay in old age. At narinig ko po yan, yung kwentong yan, ako'y maliit pa. Narinig ko na po yan sa tatay ko. Tatay ko po, hindi yan mga Kristiyano, pero nakakarinig din siguro ng mga salita ng Panginoon. Sabi nga raw, may agimat daw si John the Beloved, kaya hindi raw namatay. Ang agimat niya, ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen! Yan nga po. Bibigyan ko po kayo. 3 lang. 3 commandments of the Great Commission. Sulat po ninyo para matandaan po natin. Para po yung adhikain ni Pastor Peter na bring one ay magampanan po natin. Magawa po natin. Umpisan po natin dito sa church. Amen? Number 1, you shall not withhold going and preaching the gospel to all nation and people. Huwag po nating tigilan ang ating sarili na humayo, ipahayag ang kabutihan ng ating Panginoon. Yung the gospel of salvation. Huwag po tayo matakot. Huwag po tayong mahiya. Huwag po nating ipagkait yung kaligtasan na natanggap po natin sa pamamagitan ng kilalanin po natin ang ating Panginoong Hesus. Sabi nga, huwag po nating ipagdamot. Dahil kung ipinagdamot ng mga naunang Kristiyano ang kaligtasan, hindi ibinigay sa atin, hindi binahagi sa atin, wala po tayo rito ngayon. Amen? Naglisaw pa rin po tayo sa sanlibutan at nananahan po tayo sa kasalanan. Huwag natin ipagkait, huwag po natin sarilinin, kundi ipamalita po natin yung balitang narinig po natin tungkol sa ating Panginoon Hesus, yung gospel of salvation. Don't be afraid. Don't be ashamed in preaching the gospel to others, but boldly proclaim the goodness, the faithfulness of our God. Sabi nga, Great Commission is not an option, mga kapatid. It's a command. Iniutos po ito ng ating Panginoon, and we have to obey. If you really believe that you are the disciple of Christ, hindi dapat po nating ikahiya o ipamalita ang kaligtasan na nanggagaling sa ating Panginoon. At tandaan po natin, only Jesus is the message of salvation. Tanging siya lamang po ang makakapagligtas po sa atin.
Amen po ba? Hindi po yung gawa po natin. Hindi po yung ating mga achievement at lalong hindi si Mayor. Lalong-lalo na hindi ang ating presidente ang magliligtas sa atin. It's only Jesus. Amen po ba? The message of salvation. When Christ offered His life for us, dying on the cross, crucified, buried, and rose again from the dead. Nabuhay po na maguli ang ating Panginoon. Tulad na lagi po sinasabi ng ating minamahal na pastor, si Pastor Romil, si Jesus lang ang religious leader na nabuhay. Lahat po namatay at hindi na po sila nabuhay na pagbuli. Tanging ang aning Panginoong Jesus lamang ang religious leader na namatay, inilibing, pero after 3 days, He rose again. Kaya may kapangyarihan ang ating Panginoon dahil hindi po siya patay. Nabuhay po ang ating Panginoon. Amen po ba? So, huwag po tayo mahiya dahil mahal na mahal ng Diyos ang ating Panginoon, ang sanlibutan, tinawag po niya tayo. Going and preaching. Ang going and preaching is an heavenly responsibility. Responsibility po natin ito bilang mga mananampalataya. Romans chapter 10, tingnan po natin. Romans chapter 10 verse 14. Nabi po rito, but how can they call on Him to save them unless they believe in Him? And how can they believe in Him if they have never heard about Him? And how can they hear about Him unless someone tells them? Kailangan po mayroong magpapahayag ng salita ng Panginoon. Kung hindi po natin gagawin, ay sino kaya? At tayo po ang tinawag. Tayo po ang tinagubilinan ng ating Panginoon. Amen? Kaya ito pa rin po natin. At nga po, napakaganda po ng kanyang sinabi na as we go, we will do wonders for His glory. Tayo po ay gagamitin ng ating Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian. We will do wonders. As we lay hand on sick, they will recover. Kaya nga mga kapatid, isa pong katanungan ko sa inyo, have you ever tried to pray to a sick person? Nagawa mo na ba na ikaw ay manalangin, panalangin mo ang isang taong mayroong karamdaman? Kung siya'y gagaling, praise be to God. Kung hindi siya magaling, praise be to God. Pero titigil ka ba na pananalangin? No. Kailangan magpatuloy po tayo. Patuloy po natin ipahayag ang kabutihan ng ating Panginoon. Amen? Number two, commandments of the Great Commission. You shall always use the name of Jesus in testifying for the gospel. Gamitin po natin ang pangalan ni Jesus. Dahil ang pangalan ni Jesus, siya po merong kapangyarihan. Basahin po natin, Mark chapter 16, verse 17 to 18. Sinabi po rito, this miraculous sign will accompany those who believe. Mananampalataya po ba tayo? Do we believe in Jesus? Sabi nito, they will cast out demon in my name, and they will speak in new language. Verse 18. And they will be able to handle snake with safety, and if they drink anything poisonous, it won't hurt them. They will be able to place their hand on the sick, and they will be healed. Amen? Jesus promised that. As we go, He will do wonders. Gagamitin tayo ng ating Panginoon. Matthew chapter 10, verse 7 and 8. Matthew chapter 10. 7 and 8. Yeah. Go and announce to them that the kingdom of heaven is near. Heal the sick, raise the dead, cure those with leprosy, cast out demons, give us freely as you have received. Amen. Kaya wala po tayong dapat ipag-alala.
kapag ka inutusan tayo ng Panginoon na humayo. Amen. Pinagkatiwala po sa atin ng ating Diyos, yung authority, yung kanyang pangalan. The name of Jesus. Anumang panahon, anumang oras, anumang sandali, pwede po natin gamitin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. For His name is above every name. Amen. Higit sa lahat ang pangalan ng ating Panginoon. Yung mga sakit, pangalan lang yan, mga kapatid. Diabetes, pangalan lang yan. High blood, pangalan lang yan. Cancer, pangalan lang yan. But the name of Jesus is above every name. Magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Amen. Number 3, you shall teach this new disciple to obey Jesus' command. Itinagubilin din po sa atin ng ating Panginoon. Turuan po natin this new disciple to obey that command that has given to us. Tingnan po natin sa aklat po ng John chapter 8, verse 31. John 8:31. Meron ba dyan? John 8:31. Okay, tingnan ko po dito. Ayan. As Moses, the servant of the Lord, had commanded the children of Israel. 31. Then Jesus said to those Jews who believe Him, if you abide in my word, you are my disciple. Dahil tayo po ay kanyang mga disipulo, tatalima po tayo sa lahat ng kanyang mga ipinag-uutos. Making disciples of all the nation is a unique command para po sa atin. Unique po. And the fulfillment, para po magkaroon ng katuparan, magawa po natin ang pinag-uutos ito ng ating Panginoon, kailangan po natin ang unity. Sabi nga, fulfillment relies on the unity and collaboration of entire body of Christ. It is a task too great for one. But for one person to accomplish. But the Great Commission is a task that every believer, lahat po tayo, lahat ng mananampalataya, must embrace and responsible to complete the Great Commission. We need the whole church. Hindi lamang po New Life. Lahat ng churches na tinawag ng ating Panginoon na itinatag dito sa lupa ay gagamitin ng ating Panginoon to fulfill the Great Commission. We need the whole church, not only New Life, but every churches in the world to band together to minister to the whole world. If that happens, kapag nangyari na po ito, na ipahayag na ang salita ng Diyos, narinig na ng lahat ng tao ang gospel of salvation, then Jesus will come. Wala na pong magiging hadlang para hindi bumalik ang ating Panginoon. At yun po yung inaasahan po natin, di po ba? Sino na nasabik sa pagbabalik ng ating Panginoon? Taas nga ang kamay. Parang ako lang. Yan, madami. Babalik po talaga ang Panginoon. Sinabi po niya yan. Dahil lahat ng kanyang sinabi, gagawin po. Dahil ito'y kanyang pangako. Kaya habang narito pa po tayo sa mundong ito, let's fulfill. Ito pa rin po natin, yung Great Commission. Hindi po imposible na malakaran po natin, matupad po natin yung Great Commission na iminandate sa atin ng ating Panginoon. Magagawa po natin to dahil sinasamahan po tayo ng ating Panginoon. Sa sarili po natin, hindi po natin makakaya. Pero sa tulong, sa gabay ng ating Panginoon at sa Kanyang kapangyarihan at sa banal na Espiritu, He will give us wisdom para matupad, magampanan po natin yung Kanyang mga ipinag-uutos. Kaya nga ulit, sasabihin ko, the Great Commission is not impossible. Ang gagawin po natin, when we walk on the commission, gagawa po tayo ng mga kababalaghan. We will do miracles. Gagamitin po tayo ng ating Panginoon. Amen? Ano po yung inyong response? Huwag niyo na pong sagutin. Sa inyong puso na lang. Ang puso na lang po natin ang tanungin. Ano ba magiging response po natin sa mandate na ito ng ating Panginoon? Go
and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Teach them to obey what I have commanded you. At sinabi pa ng ating Diyos, I will be with you till the end of the ages. Hindi po tayo iiwan ng ating Panginoon. Sasamahan po niya tayo. San mandako po niya tayo dalhin. Sa mang bansa po niya tayo dalhin. Tuparin lang po natin yung kanyang pinag-uutos. Fulfill the Great Commission. Amen? Praise God. Let us pray. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Tunay nga na pinupuri ka po namin. Salamat po. Nang buhay po namin ito, Panginoon, ay iniaalay namin sa iyo para po tuparin, gampanan, pagtupad, to fulfill the Great Commission. Yung minandate po sa amin, ipinag-utos mo sa amin. Give us all the wisdom. Give us all the strength, Panginoon. Sa iyo po namin pinuubaya, Panginoon, lahat sapagkat without you, we can do nothing. And without you, we are nothing. Kaya sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat, Panginoon. Sa lahat ng ipapagawa mo pa sa amin, ikaw po, Panginoon, ang patuloy na manguna. Oh, we bless you, Lord. We bless you, Lord. We glorify your name. Ikaw po yung tinatas po namin sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus, and all the saints will say, Amen and Amen. God bless you po.